So, ito pang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Dito naman sa Infe area, dito sa Samar. So, una kong karanasan, nagkaroon kami kaagad ng operation. Unang operation ko, nagkaroon kaagad ng encuentro. So, sa time na yon, siyempre, medyo baguhan pa tayo sa serbisyo. That time is siguro 1 year pa lang ako sa serbisyo. Pero nandoon yung kaba at nandoon din yung excitement. Kasi nga sabi nila, nakakaba at pag pumutok na yung barel, nandoon yung excitement. So para sa akin, yun yung naranasan ko. Nung putukan pa lang, nandoon talaga yung kaba ko. Pero nung pumutok na yung barel ko, eh, nandoon na yung excitement, nawala na yung kaba ko. So yung time na yon, natatandaan ko sa part ng Buronggan, Eastern Samar, Barangay San Mateo, hindi ako magkakamali. So ang nagdala sa amin doon si Staff Sergeant Lagrama, Lit Lagrama na ngayon kasi pumanaw na siya. So sa time na yon, nagkaroon kami ng casualty. Yung team leader namin, si Lieutenant De Villa. So sa pangyayari na yon, pagkatapos namin kumain doon sa high ground, kakain sana kami sa high ground pero hindi kami kumain at nagpahinga lang doon sa high ground. So, nag-decide yung team leader na baba tayo sa ilog at pagkakuha ng tubig, babalik sa high ground para nung kumain. So, doon sa high ground hindi kami kumain pero nag-decide na kami kumain doon sa high ground. So, that time ay siguro mga 11:30. Basta in between 11 to 12. Hindi ko lang maano yung exact time. Nung doon kami sa high ground, kakain sana kami doon. Kaya lang, nag-decide yung team leader, si Lieutenant De Villa, na baba kami sa ilog, kuha tubig, tapos hit the high ground at doon kami sa high ground. So, yung nangyari doon, bumaba kami sa ilog. Pagbaba namin sa ilog, makasalubong namin yung isang matanda. Hindi naman siya matanda masyado, siguro naglalaro yung edad niya ng 40 to 50 years old. Parang ganun yung tingin ko sa babae niya. So, pagkatapos noon, hinul namin yung babae. At siya, tinanong namin kung anong ginagawa niya. Sabi niya, nangunguha siya ng mayong ulam kasi nasa ilog. So, nakita naman namin na parang nagsasabi siya ng totoo dahil meron siyang lalagyan ng mahuhuli. Para mangingisda talaga yung ano niya, yung hitsura niya. Saka yung pakay niya, para talaga siyang mangunguha talaga ng kung ano yung makakain sa ilog. So, pagdating doon sa ilog na yun, pagkatapos namin matanong yung interview yung babae, so, nag-decide yung team leader namin na, balik ka na lang muna kung saan ka nang galing. Yan, kasi delikado dito sa taas. Mayroong mga tropa dito sa taas. O baka magkaroon ng tukan at madamay pa kayo. So yun, bumalik yung babae. Pagbalik ng babae, kami naman kanya-kanya na kami kuha ng tubig. Para nga pagkatapos namin kumuha ng tubig, pagdating din sa hikar, nagkakain na kami kasi mag-alas 12 yung time na yun. Hingit na sa amin kaalaman, yung babaeng nakasalubong namin, siya na pala yung asawa ng komandero. So pagdating doon sa unahan, siguro, hindi pa kami nakakalayo, siguro ang nailalakad namin ay mga, kung hindi ko nakakamali, wala pang 200 meters. Doon sa kung saan kami nag-igib ng tubig, wala pang 200 meters. So, lalakad na kami kasi ngayong time na yun, dapat kakain kami. Wala pang 200 meters yan, nagkaroon na kagad ng tukan.
Bale, ang nangyari doon is ambus. Ambus kami doon. Dahil nga yung babae na pinabalik namin, yung na pala yung asawa ng commander. So, yung strategy pala nila doon, kaya nagkaroon ng ambus. Kasi yung babae, paunahin nila doon sa unahan. Pag negative, susunod yung grupo doon sa likod. So, yun ang ginagawa nila. Uunahin yung babae doon sa unahan. Tapos, sisenyas lang na negative, susunod na yung grupo doon sa likod. Kaya ngayong time na yon, kasi nga, siyempre, naano man kami sa babae, na parang inosente, parang mabait. Pag kinausap mo, magalang. Yun. Kaya, ate, balik ka lang muna kung saan ka nang galing, kung saan ka na barangay. Pala, sa lingid sa aming kaalaman, ay siya na pala yung asawa ng commander. So, nakandakan kami doon ng ambos. So, yung unang dalawang bala na lumabas sa, sa baril nila. Kasi, siguro, nagdi-distance siya lang ng 15 to 20 meters yung pagkandak nila ng ambos. So, tinamaan ka agad yung lead scout, si PFC Haynes, at yung pangalawa ay si Lieutenant Villa. So, ibig sabihin, ang napuruhan talaga doon si Lieutenant Villa. Ang yung lead scout namin, kasi yung daan na yon is nagsanga. Kaya ang tama ni Pepsi Hines sa likod. Kasi nga, liningon niya yung team leader namin, sir, saan ba tayo? Sa kaliwa o kanan? Nilingon niya. Kasi nagsanga yun, yung daan, doon sa ilog. Kaya yung tama ni kabats ko yun, si Sergeant Hines, ngayon. Ituturo niya sana na, sir, kanan ba tayo o kaliwa? Paglingon niya doon kay sir, kasi siyang lead scout, putok. Pangalawang putok, si sir na yung may tama. So yan, nagkaroon na kami ng enkwentro. O sabi nga nila, unang putok, kabahan, yun talaga yung nangyari sa akin. Parang, hindi ko alam yung gagawin ko nung ongoing yung putukan. Pero sabi ko nga, nung pumutok na rin yung baril ko, yes, nandun na yung excitement sa pagkikipaglaban. Hindi, parang 5 putok lang yung nila, yung ambos nila sa amin. Sila walang rapid fire, puro lang single shot. So, yung time na yon, pagputok nila, so nag-volume fire kaagad kami. So, pag tapos ng volume fire namin, yan, nakita na namin yung dalawang may tama, lead scout namin sa tuloy namin. Bago na si Lit de Villa, ang nakakuman pa si Lit de Villa na nasa unahan yung kalaban. So, yung time na yon, yung team leader ko, nagkuman ng ang i-assault yung kalaban. So, in-assault namin yun. Kinabol namin talaga yung kalaban. Tapos, doon na kami sa unahan, walang nangyari na putok. Kaya bumalik kami doon sa ilog kung saan nangyari yung ito. Pagdating namin doon, nandun na namin may tama yung lead scout at Lieutenant Villa. Nangyari, inakit namin sila sa high ground. Pagdating doon sa high ground, secure ng area, pero buhay pa doon si Villa. Pa siya, may humihinga pa. So, napansin ko na lang na ang huling sinabi niya doon sa team leader namin is, sa diagrama, bahala ka sa mga bata. Nung nasabi niya yon, huminga siya ng malalim na parang nakilig. Yun na yung katapusan niya pala. Hindi na sinundan yun ng pagtingin ko sa kanya, wala na.
Kasi yung nasabi lang niya yun na ano, basta nagrama, bahala ka na sa mga bata. Tapos umilik siya. Okay nga, wala na. Yun na yung katapusan pala niya. So, yung time na yon, hindi namin siya mai-ibak. Buong gabi na yon, hindi namin mai-ibak siya kasi nga sa info ng kalaban, mayroong mga snipers, kung mayroong magkakandak ng sniper kung i-ibak namin kalaban. Kung i-ibak namin yung casualty namin, mayroong magkakandak ng sniping. Kaya hindi namin kung saan namin yung namin casualty, kung saan namin dadalhin. So, nangyari doon, nagpalipas kami ng gabi, kinabukasan ng madaling araw, doon kami nag-decide na i-move siya. So, ang ginawa namin, pinauuna namin yung isang team, pag clear, susunod yung may dala ng casualty. So, ganoon lang ang ginagawa namin. Pag paunahin na naman, ilang meters yung isang team, tapos susunod kami. Hanggat sa nakakita kami ng magandang landing zone, hindi naman siya kagandahan landing zone kasi nagtagal yung chopper na maibak namin yung casualty at saka yung wounded namin. Talagang pinilit lang ng piloto at pinilit ng tropa na maibak lang yung casualty at saka yung wounded namin. So, yun yung mga karanasan ko na hindi ko makakalimutan sa mga pre-nervisyo ko. Sino na yun po? Sa part naman sa akin, sa isang operation at nagkaroon ng casualty, nagkaroon ng wounded, lalong-lalo ay yung personal mo na nakita at personal mo talaga na nasaksihan yung mga pangyayari. Napakahirap. Katulad nga nangyayari kay Liti Villa. So, napakahirap i-ibak na sa isang team, kasi isang section lang kami yung time na yon. Sa isang team na magdadala sa kanya, isang wounded at isang tiya. So, napakahirap. Nandoon yung emosyon, siyempre nandoon yung galit. Napakahirap yung sitwasyon na yun. Dahil kasama mo, siyempre, hindi mo maiwasan maging emosyonal pagdating doon sa area. So, sa kapwa ko ng mga sundalo, pag nagkararas kayo ng ganyan, dapat labanan natin, i-overcome natin yung mga pangyayari para maiwasan natin yung nagkakaroon ng warsyak. Kasi mayroong mga ganong bagay, nagkakaroon ng warsyak yung isang sundalo kung hindi niya ma-overcome yung mga ganong pangyayari. So, salamat din ako sa sarili ko at na-overcome ko yung ganong pangyayari. Kasi na-actual ko talaga na nasaksihan yung mga pangyayari na yun, buhat nung nakaman siya, hanggat sa nawalan siya ng hininga, kitang-kita ko siya kung paano siya naghirap. Pero bagamat ganun yung nangyari, nakapaghabilin pa siya sa team leader namin na ikaw na yung bahala sa mga bata, alagaan sila. So, napakatindi ng ng spirit niya. Hanggat sa doon sa huling hininga niya is kami pa rin yung inaalala niya. So, kung mamatay siya, si Liti Villa, wala naman siyang mga nabanggit na kung ano-ano pa na Basta sa akin na lang ano ang musiko pagdadala mo ng tao? Sa akin naman, bilang isang team leader, nung ako'y nagdadala ng tao, nung naging team leader na ako, ang mga hindi ko makakalimutan ng mga pangyayari sa isang tao, una, mayroon akong tao na magmumove na is hahanapin ko pa siya kung nasaan. So, yun ang hindi ko makakalimutan. Hanapin ko na sa kanya, yung time na, itong time, ito na yung natin. Okay. So, pagdating ng time na yun, hanapin ko siya kung saan siya. So,
nangyari sa akin yun. Nangyari din sa akin na mayroon akong isang tao na nag-move kami na nakainom. So, yun yung mga hindi ko makakalimutan ng mga nagagawa ko ng tao. So, nung time na yon na mga ganong nasa mangyayari, habang tumatagal ako sa pagiging team leader, doon ko na sila minomotivate. Pagdating ng araw, magiging team leader din kayo. Sabi ko sa kanila, kung anong ginawa mo, siguro pagdating ng araw at gawin mo yan sa'yo, magkakaroon ka ng hindi maganda sa pamumuno mo sa isang sa bilang isang team leader. So, ang ginagawa ko before doon sa jump off, nagkakaroon ako ng equipment check. Halimbawa sa mga operation, pag sabi na ganito yung move, pagdating sa lead scout, tinitingnan ko na yung baril niya, kung nakalinis siya, kung dala niya yung bino niya, kung nakaano ba siya ng bino, kung nakaano ba siya ng radyo niya. Kasi dati nagdadala kami ng radyo, yung mga Motorola, bukod sa may may radyo talaga na 77 pa nung una, or napalitan na nung medyo maliit na kaunti, yung 126 na radyo. Pero dati ako may dala akong Motorola, nagdala din yung Lead Scout. So, tinicheck ko yun. From Lead Scout guide hanggang Tail Scout. Tinicheck ko yung mga equipment nila. Sa paninirbisyo ko, ang forces, yung mga naitulong ko sa ang forces, nung ako ay nagtuturo na sa iba't ibang unit, na-share ko sa kanila kung ano yung knowledge ko, kung ano yung skill ko bilang isang sundalo. So, na-share ko, nakapagturo ako sa police, nakapagturo ako sa Marines, nakapagturo ako sa Air Force. Kaya pinagmamalaki ko rin yung sarili ko at nakapagturo ako sa mga iba't ibang unit. Na-DS ako kung saan-saan, division, nakapagturo ako 4th division, nakapagturo ako ng 1st division. So, halos sa karamihan ng serbisyo ko